Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta po kayo mga ka-anxiety ko dyan? Eto guys, ano ba yung mga connection guys ng pagkakaroon ng menstruation at pagkakaroon ng anxiety natin? Kung kayo guys ay nasa age of 35 pataas, usually guys nagbabago yung ating cycle or menstruation cycle natin sa mga babae. Yung hormones natin guys nagfa-fluctuate na siya. So nag-iiba yung kondisyon ng katawan natin, maraming nababago, maraming mga very uncomfortable na pakiramdam sa katawan natin. So ano nga ba yung connection guys ng pagkakaroon ng, sabihin natin pag tumatanda yung mga tao, pag nagkakaedad, nag-change yung hormones natin, ano yung connection niya pagka may anxiety ka? Eto guys ha, para hindi kayo ma-confuse, kasi ayon sa aking research guys, ang anxiety guys, minsan na-develop siya from noong bata pa tayo. Meron din guys, ang anxiety na de-develop siya pag ang edad natin guys, tumatanda na. So, that means guys, yung hormones natin pag nagpapalit guys, nadidevelop natin yung tinatawag nating anxiety. Anxiety, physical symptoms ng anxiety na nararamdaman natin, minsan nadidevelop siya because yung pagpapalit ng hormones natin o pagtanda. Maraming sakop guys ang tinatawag nating pagtanda. Okay? Sa babae guys, meron tayong perimenopausal, menopausal at postmenopausal. Yung perimenopausal guys, yung bago pa lang kayo mag-menopause, mahabang taon pa lang yung lalakbayin nyo. Yun yung tinatawag nating perimenopausal. Wala pa kayo doon sa menopausal. Sa perimenopausals guys, yung nag-uumpisa pa lang yung pag-iiba ng hormones natin, nagkakaroon yung iba guys ng anxiety. Nagkakaroon sila ng anxiety, nagkakaroon sila ng depression. Alright guys, kung meron kang problema guys sa pagpapalit-palit ng cycle ng iyong menstruation, minsan nakaka-apekto yan guys sa daily routine natin. So, yung iba guys nakaka-develop sila or nagde-develop sila ng anxiety. So, marami tayong nararamdaman, maraming mga iba-ibang nararamdaman na hindi natin naramdaman before nung medyo bata-bata pa tayo. So guys, pag meron kayong nararamdaman, confusing siya doon sa menstruation period. Before pa lang ng menstruation period, guys, minsan ang dami mo nang nararamdaman. Kung may mga physical anxiety symptoms ka, guys, nararamdaman mo yun bago pa lang dumating yung menstruation mo. Ayon sa aking experience, guys, na-experience ko siya nung nag-umpisa na akong magkaroon ng anxiety. During menstruation or before ng menstruation, marami akong nararamdaman guys. So yung mga physical symptoms ng anxiety, naaapektuhan siya. So meaning guys, mas matindi yung nararamdaman kong anxiety bago pa lang dumating yung aking menstruation period. So sa akin guys, nung unang taon ko ng pagkakaroon ng anxiety, napakahirap guys sa tuwing buwan-buwan bago dumating yung buwan ng dalaw ko, kasi napaka-intense yung mga physical symptoms na nararamdaman ko bago pa lang guys dumating yung aking period. So napakahirap guys. Alam ko yung iba dyan na nanonood na merong anxiety katulad ko na isang babae na nakakaramdam ng maraming physical symptoms bago pa lang dumating yung menstruation period. Sobrang hirap po ng struggle na ganon. And then eventually guys, nung buwan-buwan akong nakakaramdam ng mga ganon, hanggang nasanay na ako. And then we also have to understand and accept yung mga talagang mararamdaman ng isang babae pag nagkakaedad na. Okay, and this is actually the reality na we have to accept. Right? But then we also have to know and understand kung ano ba yung pagpapalit-palit ng mga nararamdaman ng isang babae pagka siya ay nagme-menstruation at the age of 35 above. At the age of 35 above o 40 above guys, marami nang nararamdaman ng isang babae. During menstruation and before menstruation, maraming nararamdaman. Yung normal, yung typical nararamdaman ng isang babae na mga younger na girls na nagkakaroon ng menstruation, iba na pagka nagkakaedad ka na, right? So, pagka nakadevelop ka guys ng
ng anxiety. Minsan guys, nadidevelop kasi ang anxiety pagka nag-change yung hormones ng isang babae. And that's the reality. Some people, they experience depression. Some people, they experience anxiety. So people having this kind of feeling guys is very hard for them kasi sa pagbabago ng katawan ng isang babae, maraming nararamdaman, mabilis mahilo, mabilis mapagod, mabilis ma-irritate or irritable. Hindi na ganun guys yung katawan natin or yung katawan natin nung kagaya nung bata-bata tayo. So we also have to accept and we have to know exactly kung ano ba talaga yung nangyayari sa katawan natin in our age guys. So yung mga nakikinig dyan guys na 35 above or 30, more than 30, yung iba guys kasi meron kasi guys na taong maagang magmenopause, 'di ba? So yung perimenopausal pa lang at the age of earlier pa lang, nakakaramdam na sila ng pagbabago ng katawan nila. It's not all girls or women na nakaka-experience ng pare-parehas. So iba-iba po 'yan guys ha. May mga babae po na nakakaramdam ng mas higit na impact ng pagbabago ng hormones ng katawan at meron din po naman na light lang yung nararamdaman. So, if you are having anxiety at the age of 35 above or 40 above, and part yun ng ating pagbabago ng hormones natin. So, make it sure guys na we always check our thyroid, we always check our hormonal imbalance na tinatawag. Kasi ako guys, nagpapacheck ako ng hormonal imbalance. So, I know what is going on with my hormones, kung mababa or tumataas or kung ano nangyayari. Right? And also, we also have to know kung ano rin nangyayari sa ating thyroid. So, lalong-lalo na pagbabae ka. Sa mga lalaki guys, is the same thing. Meron din silang pagbabago sa hormones. So, when you reach the age of 35 above or 40 above, you also experience a lot of changes sa katawan ninyo bilang isang lalaki. Right? So, it affects, sometimes nagkakaroon po ng anxiety ang isang tao or depression ng isang tao because of changing of hormones ng isang tao. Okay? It's not all people na naaapektuhan ng ganito guys. Bless kayo pag hindi. It's very hard po pag meron kayong effect sa katawan ninyo guys, because hindi po siya madali. Kasi sa experience ko guys, na-develop po yung anxiety maybe from before pa lang, no, medyo bata-bata pa ako. But then it's also affect guys pag nagkakaedad ka na. So when your hormones change, then it also affect your anxiety symptoms. So pag meron po kayong nararamdaman ng mga physical symptoms because of your anxiety, you will have more physical symptoms guys pag nagbabago yung hormones mo. So a lot of people experience like dizziness, a lot of people experience pagkakahilo, panlalabo ng mata. Part po yun ng anxiety, di ba? And then also nagiging part din yun guys ng perimenopausal period. Perimenopausal period, malayo pa lang yung menopause mo, nakakaramdam ka na ng mga pagbabago, marami ka nang nararamdaman na kakaiba. That's actually categorized siya sa perimenopausal stage. So don't get confused guys, kasi may mga pagkakatulad yung mga perimenopausal symptoms doon sa anxiety. Anxiety can be from the perimenopausal period or menopausal period or postmenopausal period, but anxiety can develop from early stage pa lang ng ating buhay, right? But then also, nagkakaroon din tayo ng anxiety or depression just because of changing of hormones. So make it sure guys na we check our hormonal imbalance all the time. If you reach your age 40, lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na or even 30 guys, you can always check kasi iba-iba tayo guys. May mga nagme-menopause ng maaga, may mga later pa. So a lot of people have different body changes. So it depende po sa katawan natin. So pay attention with all the changes guys. It can be from perimenopausal period, postmenopausal period, or from the anxiety itself. So make it sure guys, just explaining to you guys from my experience and then from also yung mga doctor ko na nag-a-assist po sa akin
from all the time sa mga check-up, pag nagpapa-hormonal imbalance po ako, and then from lahat po ng dinidiscover ko kasi I wanted to make it sure na nagpapacheck po ako once in a while so I know what's going on sa katawan ko. So make it sure guys na available po ang ating katawan sa mga pagbabago. Ibig sabihin guys, you are aware sa mga pagbabago sa katawan natin guys para hindi po tayo ma-confuse. Ang dami pong pagbabago, sa totoo lang we have to accept guys that's actually part of our body changes. A lot of people experience yung mahina na yung nanghihina yung tuhod. Di naman totally mahina, nanghihina yung tuhod. Well, hindi na ganun kalakas. It's just because of anxiety. But sometimes, guys, it's because of your perimenopausal stage. Okay? And yung pananakit, yung back pain, and then your muscle pain is actually part din ng hormonal imbalance. Pag yung hormonal imbalance mo guys, magkakaroon ka ng maraming pagbabago sa katawan. So pay attention with all that, with all of those, makakalimutin, or humihina yung paningin, humihina man, lumalabo yung mata. That's actually part ng stage natin, right? So, make it sure that you know yung mga pagbabago at mga cycle ng ating katawan, guys. And sa akin, guys, sa aking experience, I always wanna make it sure na nagpapacheck talaga ako. Believe it or not, guys, ako talaga, nagche-check ako before pa lang ng annual schedule ko. I always go ahead, like ahead of time para ma-check po yung aking mga laboratory and other stuff po na gusto kong ipa-check. So anyways guys, pag nakaka-experience po kayo ng mga anxiety physical symptoms, you're not alone. Me actually experiencing a lot of physical symptoms for the past few years, a lot of struggle guys, maraming pagbabago sa buhay just because of anxiety, physical symptoms. Yung mga sintomas po niya nagpabago sa maraming buhay ng mga taong nakaka-experience talaga ng anxiety. I've seen people, I've talked to the people, different people na merong anxiety, and they are experiencing a lot of struggle guys. And it's not only you guys na nakaka-experience that, sino man po yung nakaka-experience that, talagang mahabang pasensya talaga yung ilalaan mo para dyan. And we have to accept guys the reality of pag tumatanda, nagkakaedad, nagbabago po ang ating katawan. So the lesson learned is to know and be knowledgeable sa ating mga kondisyon, kung ano man po yung nararamdaman natin. And then, when you are struggling from anxiety, you have to know and be with the people na nakaka-experience din para ma-motivate kayo and read and watch more of those experiences para po mag-motivate po sa inyo. It can help you a little bit here and there, pero at least nagkakaroon po kayo ng more knowledge about doon po sa mga physical symptoms na nararamdaman ng isang may anxiety. Alright guys, alam ko guys, inaantay na lang natin ang New Year's. It's actually the 29 na ngayon, December 29, and sa mga may anxiety guys, kahit na holidays, nag-enjoy pa rin tayo, kahit na may nararamdaman, anuman yung mga anxiety physical symptoms, we still have to move on and live a happy life, whether mahirap or kahit na ano pa yung nararamdaman natin guys. We all deserve to be happy and enjoy our holidays this holiday season. And I hope guys, I'll see you again guys sa aking mga video. Thank you po sa pagsusubscribe sa akin at panonood ng aking channel, and I'll see you again on my next vlog. Thank you. Bye guys.